Salamat sa pagpili sa video na ito. Kabanata 5. Welcome to Japan. Nakarating ng Japan si Yenny. Sinamahan siya ni Gon sa kanyang biyahe sa eroplano. Tuwang-tuwa siyang makita sa ikalawang pagkakataon ang bansang Japan. Paglapag pa lang sa airport ay hinanap niya na kaagad ang kanyang paborito. Ang Starbucks coffee. Sa sobrang excitement niya ay hindi niya namalayan na dumulas sa kanyang balikat ang kanyang shawl hanggang sa mawala na ito sa kanyang isip. Masayang-masaya si Yenny, habang umiinom ng paborito niyang Starbucks coffee. Samantala, mula sa isang tabi ay sikretong nag-aabang sa kanyang pagdating ang kanyang misteryosong customer, kasama si Jin. Si Jin ang palaging kausap ni Gon sa telepono. Si Yenny ay parang isang anghel na bumababa sa escalator. Para din siyang isang reyna na puno ng kumpiyansa sa sarili. Maya-maya pa ay, isa-isang naglapitan sa kanya ang mga nakakurbatang lalaki na mukhang may masamang balak. Ngunit tila ba napaghandaan na ito ng kanyang mga kaibigan, na sikretong nagmamasid lang sa isang tabi. Lumapit sa kanya si Gon, at nagsipaglayo ng bahagya ang mga lalaki. Kinausap ni Gon si Yenny. Alam ni Gon na naroon lang sa paligid sina Jin kaya't nagbigay siya ng signal sa mga ito. Inagaw nila Jin ang atensyon ng mga lalaking nagtatangkang lumapit kay Yenny. Nakilala ng mga goons ang lalaking kasama ni Jin. Tumakbo sila Jin upang mailayo ang mga ito kay Yenny. Samantala, nakalabas na ng airport si Yenny. Gaya ng instruction sa kanya ni Gon. Tumawid siya sa Shibuya Crossing. Pero halos maliga siya sa kung saan siya pupunta sa sobrang dami ng taong tumatawid dito. Mabilis namang napatumba ng magkaibigan ang mga humabol sa kanila na mga goons. Si Yenny ay halos nabangga-bangga na ng mga tumatawid na tao. Hanggang sa maramdaman niyang may biglang humawak sa kanyang kamay. "This way Yenny," sabi nito. Hindi siya makapaniwalang sa dami ng tao doon ay ang kanyang misteryosong customer pa ang makakakita sa kanya. Hindi pa niya maproseso sa isip niya kung ano ang gagawin. Ay agad na siyang isinakay nito sa isang magarang sasakyan at sinabing, "Welcome to Japan, Yenny." Hindi naman mapigilan ni Yenny, na mamangha sa ganda ng paligid at preskong hangin sa Japan. Inabot na ng gabi nang sila ay makarating na sa kanilang tutuluyan. Pumasok sila sa isang malaking gate na may arkong dragon. Sa paligid nito ay may matataas na bamboo trees at may maliwanag na mansion. Namangha si Yenny. Napakalaki at napakaganda ng mansion na iyon. Yumoko ang lalaki, at nagpakilala kay Yenny. "My name is Shintatsu Kanichi. Thank you for coming here in Japan." "Wow, sa wakas at sinabi mo na rin ang pangalan mo. Maraming salamat din sa pag-invite mo sa akin dito. We'll rest here for tonight Yenny. One of my servant will assist you to your room." Hindi makapaniwala si Yenny na ang antukin niyang customer sa comics coffee shop niya ay napakayaman pala sa Japan. Agad na nakatulog si Yenny. Nagising siya nang marinig niya ang isang ingay, bumangon siya at sumilip sa bintana. Biglang dumilim ang paligid, at nakita niya si Kenichi. Ito ay nakikipaglaban sa mga ninja. Sa labas ng mansion, isang pangkat ng mga ninja ang mabilis na umakyat sa bintana. Nagtangka silang lumapit kay Yenny. Napansin ito ni Kenichi at nagmadali itong puntahan si Yenny. Ngunit nakalapit nang ang isang ninja kay Yenny at tinutukan siya nito ng matalim na espada. Agad na nagliwanag si Yenny. Isang malaki at maliwanag na espiritu ang biglang lumitaw at sa sobrang lakas nito at tumilapon ang mga ninjang nakapaligid kay Yenny. Si Yenny ay tila ba muling naging Super Saiyan. Ngunit mas malakas ng enerhiya nito ngayon. Matapos ang engkwentro ay nawalan ng malay si Yenny. Nang magkamalay siya ay inisip niyang nananaginip na naman siya. Ngunit hindi iyon isang panaginip. Alam ni Kenichi ang nangyari. Nasaksihan niya ang isang napakalakas na kapangyarihan na pumuprotekta kay Yenny. At dahil dito ay lalo siyang naging interesado kay Yenny. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood.